Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 2, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kalinangang bayan tungkol sa iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, naibibigay ang kahulugan ng konsepto ng kalinangan at uri nito. Pangalawa, nasusuri ang mga paniniwala, relihiyon at tradisyon ng sinaunang bayang Pilipino. Pangatlo, naiisa-isa ang iba't ibang uri ng sinaunang sining pagpapalamuti at arkitektura ng mga Pilipino. Pang-apat, napapahalagahan ang kalinangang bayan bilang pagkakakilanlan ng bayan. Mga nilalaman, kalinangang bayan tungkol sa iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Gawain, balikan natin. Panuto, balikan ang aralin sa pamamagitan ng paglalarawan sa pagdiriwang ng mga kagawiang panlipunan tulad ng pag-aaral, panliligaw, kasal at ugnayang pamilya. Pag-aaral. Ang pag-aaral ay mahalagang gawi sa lipunan dahil ito ang paraan para matuto ng mga kaalaman at tamang asal. Sa eskwelahan, natututo kami hindi lang ng mga asignatura kundi pati ng pakikitungo sa ibang tao. Ang edukasyon ay naghahanda sa amin para sa magandang kinabukasan at para makatulong sa aming pamilya at komunidad. Panliligaw. Ang panliligaw ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at interes ng isang tao sa iba. Ginagawa ito ng may paggalang at malasakit. Mahalaga ito sa lipunan kasi dito nagsisimula ang pagkakaroon ng malalim na relasyon. Dapat ay may pahintulot at respeto sa bawat isa, lalo na sa pamilya ng nililigawan. Pangatlo ay kasal. Ang kasal ay isang seremonya kung saan nagkakaisa ang dalawang tao bilang mag-asawa. Isa itong mahalagang okasyon para sa dalawang pamilya. Sa kasal, ipinapakita ang pangako ng pagmamahalan at pagtutulungan. Sa lipunan, ang kasal ay simbolo ng bagong simula at pagbubuo ng sariling pamilya. Pang-apat, ugnayang pamilya. Ang ugnayang pamilya ay tumutukoy sa mabuting samahan ng bawat miyembro ng pamilya. Mahalaga ito dahil dito nagsisimula ang paghubog ng ugali at asal ng isang tao. Kapag may respeto, pagmamahalan at pagtutulungan sa pamilya, mas nagiging matibay ang samahan at mas madaling harapin ang mga problema. Gawain bilang isa, subukan natin. Panuto, suriin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang napapansin o naaalala ninyo tungkol sa mga larawan? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Mga pamprosesong tanong. Una, ano ang masasabi mo sa mga larawan? Halimbawang sagot, para sa akin, ang mga larawan ay nagpapakita ng itsura ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ang unang larawan ay nagpapakita ng mga Pilipinong nakaayos ng marangal, nakadamit at may alahas. Ang pangalawa naman ay nagpapakita ng isang mandirigma na may maraming tattoo sa katawan na mukhang mahalaga sa kanilang kultura.
Makikita natin na noon pa man ay may pagpapahalaga na ang mga Pilipino sa anyo, kasuotan at simbolo ng tapang. Pangalawa, paano manamit at magpalamuti ang mga sinaunang Pilipino? Halimbawang sagot, ang mga sinaunang Pilipino ay mahilig sa makukulay na damit, gintong alahas at mga tela na maganda ang disenyo. Ang mga lalaki at babae ay nagsusuot ng mga kwintas, hikaw at pulseras. Yung ibang lalaki ay may mga tattoo o batok. Napalamuti rin sa katawan. Ang mga tattoo ay hindi lang pampaganda kundi simbolo ng tapang, karangalan at katayuan sa lipunan. Pangatlo, paano mo mailalarawan ang sinaunang kulturang Pilipino sa anyo ng sining at pagpapalamuti? Maaaring sagot, ang sinaunang kulturang Pilipino ay makulay, malikhain at may malalim na kahulugan. Ang kanilang sining ay makikita sa disenyo ng kanilang kasuotan, alahas at tato. Ang bawat palamuti ay may kahulugan. Halimbawa, ang tato ay hindi lang dekorasyon kundi simbolo ng pagiging mandirigma o ng kanilang mga paniniwala. Ipinapakita nito na malikhain ang ating mga ninuno at may mataas silang pagpapahalaga sa kanilang pagkakakilanlan at tradisyon. Gawain bilang 2, pagkilala sa mga katawagan. Panuto, gamit ang gabay ng mga larawan sa loob ng kahon at mga ginulong salita, alamin ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang sagot, sapat lang. Una, ang tawag ng mga Espanyol sa mga katutubong puno ng tato ang katawan. Sagot, pintados. Pintados. Pangalawa, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Sagot, ganbanes. Ganbanes. Pangatlo, piraso ng tela na ibinabalot sa ulo. Sagot, putong. Putong. Pang-apat, isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Sagot, kanggan. Kanggan. Pang-5, palamuting inilalagay sa ngipin. Sagot, pusad. Pusad. Ikalawang araw. Gawain, balikan ang tinalakay kahapon sa pamamagitan ng pagtatambal ng mga larawan sa Hanay B. Sagutan natin. Unang larawan, gambanes. Pangalawang larawan, kanggan. At pangatlong larawan, pusad. Dumako na tayo sa iba't ibang uri at anyo ng sining pagpapalamuti, pananamit at palamuti. Ang sinaunang kalalakihang Pilipino ay nagsuot ng pantaas na damit na tinawag na kanggan. Ang kulay ng kanggan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Pula para sa datu at asul o itim para sa may mas mababang katayuan sa datu. Bahag naman ang kanilang naging pang-ibabang kasuotan. Binalutan din nila ang kanilang ulo ng putong. Tulad sa kanggan, sinalamin din ng putong ang katangian ng may suot nito. Halimbawa, pulang putong ang suot ng mga taong nakapaslang na ng isang tao. Ang mga nakapaslang naman ng may 7 tao ay nagsusuot ng bordadong putong. Sa kababaihan, ang pang-itaas na kasuotan ay ang baro.
at ang pang-ibaba naman ay ang maluwag na palda na tinatawag na saya ng mga Tagalog at patadyong ng mga Bisaya. Karaniwan din silang nagsusuot ng pula o puting tapi sa baywang. Tulong kaalaman. Kanggan, isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Bahag, piraso ng telang nakabalot sa baywang at may habang hanggang hita. At putong, pirasong tela na binabalot sa ulo. Baro, damit na ipinapatong na may manggas. Saya, maluwag na palda. Tapis, telang karaniwang ibinabalot sa baywang. Mahilig magsuot ng mga palamuti sa katawan ang sinaunang kababaihan at kalalakihang Pilipino. Kadalasang gawa sa ginto ang mga palamuting ito. Halimbawa ng mga palamuting kanilang isinusuot ay pomaras, isang alahas na hugis rosas, at gambanes, isang uri ng gintong pulseras na isinusuot nila sa braso at binti. Nagsuot naman ang kababaihan at kalalakihang Bisaya ng hanggang 4 na pares ng gintong hikaw sa kanilang tainga. Gumagamit din sila ng ginto o pusad upang palamutian ang kanilang ngipin. Gayun din, naglalagay sila sa kanilang katawan ng mga tato o mga permanenteng disenyo at marka sa balat. Sa pagdating ng mga Espanyol, tinawag nilang pintados ang mga katutubong puno ng tato ang katawan. Tulong kaalaman. Pinaniniwalaan din ng mga sinaunang Pilipino na may taglay na mahika at kapangyarihan ang mga tato sa kanilang katawan na ang sino mang mayroon nito ay magtataglay ng ibayong lakas at husay sa pakikidigma. Naging tanda rin ang tato ng tapang at mga tagumpay ng mga mandirigma. Talamak ang ganitong tradisyon sa mga Bontoc, Igorot, Kalinga at Ifugao sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Gawain bilang 3, tama o mali. Panuto, isulat ang T sapat lang kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap. Kung mali, palitan ang salitang nakasalungguhit upang gawing wasto ang pangungusap. Isulat ang sagot, sapat lang. Una, pintados ang tawag ng mga Espanyol sa mga katutubong puno ng tato ang katawan. Sagot, T, tama. Pangalawa, nagsuot ng pulang kanggan ang dato at iba pang kalalakihan kabilang sa mataas na antas sa lipunan. Sagot, T, tama. Pangatlo, ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng tao. Sagot, T, tama. Pang-apat, ang mga palamuting isinusuot ng mga sinaunang Pilipino ay karaniwang yari sa perlas. Sagot, M, mali. Ang kapalit ng salitang perlas ay ginto. Panglima, gumagamit din sila ng ginto o pusad upang palamutian ang kanilang buhok. Ang sagot, mali. Ang kapalit ng salitang buhok ay ngipin. Pang-anim, bahag naman ang naging pang-ibabang kasuotan ng mga kalalakihan. Sagot, T, tama. Pang-pito, ang mga kababaihan noon ay nagsusuot ng baro at skirt. Sagot, M, mali. Ang kapalit ng salitang skirt ay saya. Pangwalo, naging tanda ang tato ng tapang at tagumpay ng mga mandirigma. Sagot, T, tama. 6.
Pangsyam, asul o itim na kangga naman ang isinusuot ng mga mas mababang katayuan sa datu. Sagot, T. Tama. Pangsampu, sa pagdating ng mga Espanyol, tinawag nilang artists ang mga katutubong puno ng tato ang katawan. Sagot, M. Mali. Ang kapalit ng salitang artist ay pintados. Gawain bilang 4, fishbone organizer. Panuto, isulat ang O sa patlang kung ito ay opinyon at K kung ito ay katotohanan. Kasuotan ng kalalakihan, kanggan, bahag, putong. Palamuti sa katawan para sa mga lalaki, tato. Palamuti sa katawan para sa mga lalaki, pusad o hikaw. At kasuotan ng kababaihan, baro, saya at tapis. Palamuti sa katawan para sa mga babae, hikaw at pusad. Palamuti sa katawan para sa mga babae, pomaras, gambanes. Muli, ito ay iba't ibang sining pagpapalamuti. Gawain bilang 5, abaniko ni Juan. Panuto, gamit ang paabanikong pagsusuri ng pangyayari o PPP, isa-isahin ang iba't ibang uri ng sinaunang sining pagpapalamuti ng mga Pilipino noon. Sinaunang sining pagpapalamuti ng mga Pilipino noon. Halimbawang sagot, baro at saya, tapis at pomaras, gambanes at hikaw, pusad, kanggan at bahag, putong at tato, pusad at hikaw. Mula sa iyong naitala sa itaas, napanatili ba at napahalagahan ng mga Pilipino ang sinaunang sining pagpapalamuti ng ating mga ninuno? Ipaliwanag ang iyong sagot. Maaaring sagot, opo, napahalagahan pa rin ng mga Pilipino ang sinaunang sining ng pagpapalamuti. Nakikita pa rin ito sa mga kasuotan tuwing pista, kasal at mga programang pangkultura. Ginagamit pa rin ang mga alahas tulad ng hikaw at kwintas. Ibig sabihin, mahalaga pa rin sa atin ang tradisyon ng ating mga ninuno. Gawain bilang 6, show and tell. Panuto, magpangkatan sa klase. Ipakita ang mga larawan na inyong nabunot at ipaliwanag kung ano ang gamit at saan ang gamit nito. Gawing gabay sa pagtupad ng gawain ang sumusunod na rubrik. Narito ang pamantayan. Una, wasto ang impormasyong iniulat sa klase, 6 na puntos. Mayaman sa impormasyon ang presentasyon, 6 na puntos. Mahusay ang presentasyon ng impormasyon sa klase, 3 puntos. Kabuuang puntos, 15. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Panuto, muling balikan ang larawan ng ating mga ninuno. Isa-isahin ang mga palamuti at kasuotang ginamit sa larawan na iyong makikita sa ibaba. Posibleng kasagutan. Kasuotan at palamuti ng kababaihan. Baro, saya, tapis, pomaras, gambanes at hikaw. Kasuotan at palamuti ng mga kalalakihan, kanggan, bahag, putong, hikaw at gambanes. Pagninilay sa pagkatuto. Panuto, suriin ang natutunan at magsagawa ng pagninilay hinggil sa iyong pagkatuto mula sa araling tinalakay. Puna ng check ang wastong hanay
sa talahan na yan at sagutin ang mga kasunod na tanong. Mga kakayahan. Una, na ipapaliwanag ang mga sinaunang sining pagpapalamuti at ang impluwensya nito sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, na ihahambing ang mga sining pagpapalamuti noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Pangatlo, nakabubuo ng konklusyon tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagbuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Mga tanong. Una, anong mga kaalaman at kasanayan ang madali mong natutunan mula sa aralin? Pangalawa, anong mga kaalaman at kasanayan mula sa aralin ang nahirapan kang matutunan? Pangatlo, kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? A. Sumangguni sa iyong naging sariling karanasan. B. Sumangguni sa iyong mga kamag-aral at tanungin ang kanyang naging karanasan. At C. Sumangguni sa iyong guro at humingi ng mga mungkahi. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Gawain A. Basahing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Una, ang sinaunang kalalakihang Pilipino ay nagsuot ng pantaas na damit na tinawag na patlang. A. Kanggan, B. Bahag, C. Putong, o D. Patadyong. Sagot, A. Kanggan. Ikalawa, ang kulay ng kanggan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Anong kulay ang isinusuot ng datu? A. Itim o asul, B. Pula, C. Berde, o D. Bughaw. Ang sagot, B. Pula. Pangatlo, anong kulay naman ng kanggan ang isinusuot ng may mas mababang katayuan sa datu? A. Itim o asul, B. Pula, C. Berde, o D. Bughaw. Sagot, A. Itim o asul. Pang-4, ito naman ang tawag sa kanilang naging pang-ibabang kasuotan. A. Itim o asul, B. Pula, C. Berde, o D. Bughaw. Sagot, B. Pula. Pang-5, ito ang tawag sa pirasong tela na ibinabalot sa ulo ng mga kalalakihan. A. Kanggan, B. Bahag, C. Putong, o D. Patadyong. Sagot, C. Putong. Pang-6, katulad ng kanggan, nauuri rin sa kulay o disenyo ang paggamit ng putong. Anong kulay ang ginagamit ng mga nakapaslang ng may 7 tao? A. Itim o asul, B. Pula, C. Berde, o D. Bordado. Sagot, D. Bordado. Ika-7, ito ang tawag sa damit ng kababaihan na ipinapatong na may manggas. A. Baro, B. Saya, C. Tapis, o D. Gambanes. Sagot, A. Baro. Pang-8, ito naman ang tawag sa telang karaniwang ibinabalot sa baywang ng kababaihan. A. Baro, B. Saya, C. Tapis, o D. Gambanes. Sagot, C. Tapis.
Pangsyam, maluwag na palda na isinusuot ng kababaihan bilang pang-ibabang kasuotan. A. Baro, B. Saya, C. Tapis o D. Gambanes. Sagot, B. Saya. Pang-sampu, isang alahas na hugis rosas. A. Pusad, B. Pomaras, C. Pintados o D. Gambanes. Sagot, B. Pomaras. Pang-11, ano ang tawag sa isang uri ng gintong pulseras na isinusuot sa braso at binti? A. Pusad, B. Pomaras, C. Pintados o D. Gambanes. Sagot, D. Gambanes. 12, gumagamit din sila ng ginto upang palamutian ang kanilang ngipin. Ano ang tawag dito? A. Pusad, B. Pomaras, C. Pintados o D. Gambanes. Sagot, A. Pusad. 13, ano ang tawag sa permanenteng disenyo o marka na inilalagay sa katawan ng ating mga ninuno? A. Tato, B. Drawing, C. Pintura o D. Tela. Sagot, A. Tato. 14, ang mga katutubong puno ng tato ang katawan ay tinawag ng mga Espanyol na A. Pusad, B. Pomaras, C. Pintados o D. Gambanes. Sagot, C. Pintados. 15, ano ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa paglalagay nila ng tato sa kanilang mga katawan? A. May taglay na mahika at kapangyarihan ang mga tato sa kanilang katawan na ang sino mang mayroon nito ay magtataglay ng ibayong lakas at husay sa pakikidigma. B. Hindi tatanda ang sino mang mayroon nito. C. Nagtataglay ito ng kapangyarihan na wala ang iilan. At D. Nagiging ahas ang kanilang mga tato. Sagot, A. May taglay na mahika at kapangyarihan ang mga tato sa kanilang katawan na ang sino mang mayroon nito ay magtataglay ng ibayong lakas at husay sa pakikidigma. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!